Good morning mga langga! So for today's video, samahan niyo akong pumunta sa aking pinagtrabahuan dati sa My Street Smart. Siyempre, dahil magmumotor tayo, hindi natin dapat kalimutan ang magsuot ng proper gear. Sana all proper? Hindi naman, yung protection lang natin. Yung mga jacket para sa init, and then yung helmet for safety ride na din. Papalabas na nga tayo at excited for the go na nga ang person. Kaya ready na yan at nakapagmotor na. Lalabas lang ako at magpapark saglit dahil may aantayin pa akong backrider. Diba? May backrider tayo ngayon. Yung backrider ko nga pala ay si Nanay. Siya yung magiging financer ko. Hindi yan nagsusuot ng helmet. Ayaw niya talagang magsuot, na iinitan daw siya. Ilang beses ko na yung pinagsabihan na mag-helmet kaso ayaw niya talaga. Mas komportable daw siya na nakaganyan. Total naman hindi ko naman daw minabilisan yung pagmamaneho. Hindi ko na nga lang binibilisan kasi nga nag-aangkas ako ng mga special person, ng mga minamahal natin sa buhay, kaya dapat nating ingatan. Pumunta nga ako sa bahay nila tita kasi may kukunin akong resibo. Nagpapabili kasi yung isang tita ng gamot, kaso wala namang tao sa bahay nila, kaya bumiyahin na lang ako papuntang sa guys. Since si Nanay is nandun na, nauna kasi siyang bumiyahe sa akin kasi ayaw niya namang mag-angkas ng motor nang walang helmet. Sa totoo lang, kinabahan din kasi naman ako. Hindi naman kasi ako nakapagbiyahe ng Sagay simula nung pumunta ako ng Cebu, kaya hindi na ako comfortable na may angkas, lalo pat wala silang suot na helmet. At isang rason kung bakit hindi kami magkasama ni Nanay dahil maaga siyang pupunta sa kanyang pupuntahan, at ako naman ay kailangan kong pumunta sa bahay ni tita para kunin yung reseta na pinabili niyang gamot. Ayun, nasa Street Smart na tayo. Halika, samahan niyo ako. Titingnan natin yung loob at saka bibisitahin natin yung mga katrabaho ko. Namimiss ko din naman kasi yung mga to. Kahit papano, kahit na iniwan ko sila, ay hindi ko rin naman maiwasan na ipag-pray na sana one day ay maging okay rin ang store na to. Ang laki din kasi ng nagastos na chairman at saka ang laki din ng tulong niya sa amin during pandemic. Binigyan niya kami ng mga trabaho. Ewan ko ba, kahit ano pa ang mangyari ay taging thankful naman din ako. Hindi na talaga ako magre-reklamo pa. Charit. Kaya tara, samahan niyo ako sa loob ha. Kahit na ganun na nangyari, iniwan ko naman sila ng positive. Nagiging thankful naman ako sa lahat ng opportunities na binigay. Ito lang kasi yung napagtrabahuan ko sa Sagay na masasabi kong swerte pa rin ako. Pandemic nung time na yun at maraming nawalan ng trabaho. Hindi naman ako kasali sa mga nawalan ng trabaho. Pinili ko naman mag-resign nun sa Cebu. Pero itong Street Smart na to, pandemic yung nagbubukas ng 6 na store. So marami siyang nabibigyan ng mga trabaho. Ilang buwan din kaming walang masyadong ginagawa pero tumatanggap kami ng sahod. May mga pa-bonus na complete attendance pa. At saka yung mga boss namin, ang babae. Kaya aside from benefits, wala naman talaga ako ibang masabi kundi salamat at grateful ako na nakapagtrabaho ako dito. Yun nga lang, dumating na ako sa point na nagigilty na ako. Nagtatrabaho nga dapat sana ako, kaso wala naman kaming gagawin. Pero tumatanggap kami ng sahod, which is dapat lang din naman kasi araw-araw naman kami nasa store. Gusto ko pa sanang kumapit at magstay pero sa araw-araw ba naman na wala akong halos gagawin, naiisip ko na parang ako yung may-ari. Ang daming bayarin, tas sweldo, magbabayad pa ng benefits, ganun. Ilang buwan din ako naging ganun Basta masasabi ko lang salute to you, Chairman, for saving us during pandemic and for helping us and everyone else. And for this coming 2024, I'm praying for you, Chairman, na sana papabor na rin naman yung panahon sa'yo at mas marami ka pang matutulungan. Teka lang, break muna tayo magpapagasolina lang ako. Simula nung nag-Cebu ako ay sa Petron na talaga ako nagpapagasolina. Ewan ko ba, feeling ko kasi para nakakapagtipid ako dito. Parang saktong-sakto talaga sa gasolina yung binayad mong pera. Ganon. Hindi po to sponsored pero parang ganon na nga. Charis. Petron, baka naman. Yung Petron niya ay may pinibentang suki card. I think 100 pesos yung isa. Ipapakita mo lang yun kada pagasolina at magkakapuntos ka. Hindi naman siya 3 points na parang sa basketball pero magagamit mo yun at mako-convert pambayad ng gasolina. At kung pinsan nga may papromo sila o kaya pa-raffle at makakapag-join ka doon. Isang beses nga may kakilala akong sa Cebu. 1 year yung free niya na gasolina kasi siya yung nanalo sa pa-promo at pa-raffle nila. Wrong timing nga lang, kada tanong ko doon sa Cebu, walang available na card. Ewan ko lang dito sa Sagay, hindi na ako nakapagtanong. Nagmabadali kasi ako niyan. Ewan ko ba, yung Petron card, parang love life ko na din.
paasa. Charis! At dahil 1 bar na lang yung gasolina ng motor ko, ay pinapultan ko na kay kuya. Medyo may kalayuan din kami kasi sa city at lalong-lalo na dito sa Petron. Ayoko namang magpagasolina doon sa tingi-tingi lang kasi hindi ako sanay doon. And aside sa mapapamahal ako, hindi rin ako sigurado kung puro o may mix na yung binibenta nila. Kaya dito na ako sa safe. At kung tinatanong nyo kung may mga ATM machine kami dito sa probinsya, ay opo, meron po kami. Meron kaming RCBC, meron kaming Land Bank, Metrobank, BDO, BPI is medyo malayo pero meron din kami dito. Kaya sa nagbabalak na mag-travel sa Sagay na walang dalang cash, pwede po kayong makapag-withdraw. Syempre, yung makakapag-withdraw is yung may ATM na dala at may laman naman yung ATM nila. Paalala nga po pala, huwag po kayong mag-withdraw during payday kasi nag-o-offline po yung mga bangko namin dito. Hindi ko nga mawari kung naubusan ba ng pera yung ATM o kaya naka-automatic na siya na mag-o-offline kapag salary or payday. Tama na nga yung kwento. Pumunta nga pala kami dito kasi gusto ni nanay na bumili ng luto na nga ulam. Ang sabi ko nga sa kanya, magluluto na kami pero kapos na kami sa oras kaya bibili na lang kami ng luto na kasi kami lang namang dalawa yung kakain. Nasa eskwelahan kasi yung mga kapatid ko at kapag lunchtime ay doon na lang yung kumakain sa may eskwelahan. Nung matapos na nga si nanay bumili ng ulam ay pumunta na kami dito. Ang sabi kasi ni nanay, bibili pa daw siya ng tinapay. Hindi kasi yan mawawala kapag pumupunta siya ng Sagay, ibebili siya ng tinapay. Alam ko maraming makaka-relate sa inyo na ganito, yung mga parents na pupunta ng Sagay o kaya pupunta ng city, kapag uuwi ay inaasahan yung may dalang pasalubong o kaya kahit lang tinapay. Kahit tinapay lang yun ay sobrang saya na natin yung mga kabataan kapag binibilhan tayo ng gano'n ng ating mga magulang. Hindi tulad ng mga kabataan ngayon ay kailangan mag-milk tea and fries na, di ba? Hindi naman sa minamasama ko yung ganong pagkain, pero sana lang naman ma-realize ng mga kabataan ngayon na dapat i-appreciate nila yung mga kayang binibigay ng kanilang mga magulang at huwag maging abusado. Dito nga rin pala banda yung terminal na papunta sa amin kapag pupunta ka sa amin na wala kang service ay nandito yung mga tricycle na ka-parking. Bulanon po yung tawag sa amin. May mga kulay po na iba-iba yung mga motor kasi nga yung red para lang dito sa Sagay, yung blue para rin sa ibang lugar, di ba? Yung dilaw nga ay para all Sagay at yung iba ay hindi ko na alam. Dito ako madalas kumakain kapag lunch break ko nung nasa Street Smart ako nagtatrabaho, kaso yung lugar is under construction pa. Madalas kasi ako dito kahit malayo kasi nagdi-deliver din ako ng aking mga paninda dati na snackers. Medyo naninibago nga ako sa lugar kasi medyo marami na din ang nagbago simula nung nawala ako sa Sagay. Ang bilis nga naman kasi ng panahon, feeling ko kahapon lang ay Tuesday pa at ngayon Friday na, diba? Naku, magpa-park pa pala ako dito at aantayin ko na naman si nanay kasi may bibilhin pa daw siya. Bawal kasi mag-park kung saan-saan kaya kailangan mo talagang sumunod kung saan pwede makapag-park at dito ako nakahanap ng lugar. Sa di kalayuan na makikita yung weekend store at yan, ayan na nga si Pikachu. May mga sasakyan din at may mga motor. Wala ka makikita ang jeep kasi wala namang masyadong bumabiyahing jeep dito. May jeepney nga naman papunta naman sa province. I mean like papuntang Bukid, like Makiling or kaya ewan ko kung saan ba yung iba. Basta papuntang Bukid siya. At dahil wala pa si nanay at medyo natagalan ay naisipan ko na mag-video at kasama ko na yung mukha ko, diba? Dito ako bumibili ng ice crumble dati pero feeling ko na sarado na sila. Masarap nga yung ice crumble nila at minsan ay naipost ko pa sa aking social media. Hindi na nga rin ako nag-abalang magtanong, wala rin naman ako mapagtatanungan. Nakauwi na nga kami ng bahay at naisipan kong pumunta dito at dito muna magtambay na ako'y makapag-isip-isip. Yung langganyo kasi sawi na naman sa pag-ibig, ay nako. Kung nakakapagsalita lang siguro yung mga halaman ay pinapalo na ako. O kaya pinagsabihan na yan kasi yung napapala ng mga malditang ugali mo. Cherries! This has been so amazing. I think this is nice setup nga ako ang ginganani ang camera. And then, kasi yung tanaw sa layo, it's because masin na ay nagsunod sa ako and samok-samok ko sa dalan, diba? So, we're gonna be good driving. Wala lang kung nag-practice, no? Pero, wala ko nag-practice, guys. Ganahan lang ko i-show myself in the video. Wala! Show me myself sa video. And then it's set. I think this is better spots here. Dirita lang po and then wala, calling Cherba and Nickel Bush. Right. This is way better. I think dili na to siya ang bata. Ito siya center stand. Okay. It's way better. Way better kung naka-center stand ang motor and then I can adjust it.
Wow. This is amazing. Look. And it's so cool. Hey, turn. Wait. That's Pikachu and this is me. And this is the view around me. Ta-da! Oh my gosh, I like taking picture and it. At bago pa man matapos yung araw na to, ay hindi tala pwedeng puro gala-gala lang tayo. Kailangan din nating linisan ang ating motor na pinagbabiyahian. Kaya salamat sa panonood. Bukas ulit ha. Thank you for watching. This is Miss Laga Wonder. Bye! Let's go somewhere. It is not